kayong mga estudyante, lahat tayo naging estudyante, alam natin itong galawang ito, na humihiling kay nanay at tatay ng 500 pesos, pero ang school project lang pala ay 150 pesos. Hello, kumusta po kayo lahat? Maraming salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel, Nurse Kaloy. Meron po tayo isang mahalagang video ngayon na gusto kong panoorin nyo dahil ito po ay tungkol sa pera nyo, pera ko, pera ng sambayan ng Pilipino na napupunta lang sa bulsa ng mga congressman na to. Panoorin nyo po hanggang matapos at magbigay po kayo ng kanya-kanyang opinyon, ang komento, kung kayo ay papayag ng mga bubudol ng mga politikong ito. Maraming salamat po. During the first franchise hearing ng SMNI, okay, pinabulaanan or kinontra ng financial officer ng Kongreso, ng House of Representatives, ang claim daw ng source ni Ka Eric Celis na 1.8 billion ang travel expenses ni House of Representatives, ng Speaker ng House of Representatives na si Martin Romualdez. Hindi na 1.8. So in total daw, ang House of Representatives daw ay meron lang daw 39.97 million travel expenses, 39.7 million. So, yan ang sabi nila ha, 39.7 million. Pero ang nakakaloka kasi, mga friends, ang nakakaloka kasi, kung 39.7 million lang pala ang gagastusin ninyo, okay, ano na ba ngayon? December na, okay, 39.7, maliit nga, di ba, maliit. Pero bakit ang travel expenses ninyo sa 2023, ang hiniling po nila na travel expenses ng 2023 budget ng House of Representatives ay 2,066,245,000. So, ulitin ko, ang hiniling nilang budget for traveling expenses for 2023 ay 2,066,245,000. Yan ang nakalagay sa General Appropriations Act for the fiscal year 2023. Yaan ang traveling expenses, ang budget na hiniling ng House of Representatives. Okay? 2,066,245,000. Ngayon, ang sabi nila, ang nagastos lang daw nila ay 39.7 in total. Okay? So, bakit ka humiling ng 2,066,245,000 for your traveling expenses ng 2023? Pero ang iyong gagastusin lang pala ay 39.7 million. Sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga mabubola nila, okay? Iisipin nila, ay, ang galing-galing naman ng House of Representatives, 2,066,245,000 ang hiniling na lang travel expenses, pero 39.7 million lang pala ang ginastos nila. So, papalakpakan sila ng mga taong walang alam. Pero ganito yan, mga friends, no? Ginagawa kayong mangmang na mga ito. Hindi ka po pwedeng humiling ng budget ng ganyan kataas, tapos ang gastos mo lang pala ay 39.7 million. Saan mapupunta yung hindi mo ginamit? Okay? May tawag dyan. Ang tawag dyan ay savings. Okay? Gagawin nila, i-declare nila yung savings. Okay? So, imagine, friends, okay? Ang hiniling nila ay 2,066,245,000. Yan ang hiniling nila. Okay? Ngayon, saan mapupunta? Okay? Saan mapupunta
ang 2,026,000,000. Saan mapupunta? Okay, ulitin ko mga friends, Ang hiniling na budget ng House of Representatives na nakalagay sa General Appropriations Act for the fiscal year 2023 ay 2,066,245,000. Ang ginastos lang daw nila according sa kanilang Senate, sa congressional hearing ng legislative franchise ng SMNI ay 39.7 million. Ang layo, di ba? 2 billion yung hiniling mo. 2,066,000,000. Ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. So, saan mapupunta yung 2,026,000,000? Ipapaliwanag ko sa inyo. Ang sobra, ang 2,026,000,000 na yan ay idedeklara nilang savings. Okay? Savings. Pero mali ito. Mali ito, hindi ito ang tamang konsepto ng savings. Ipapaliwanag ko sa inyo ang tamang konsepto ng savings. Okay? Kung kayo ay gusto ninyo pang malaman ng inyong mga kainuman, kasama sa bahay, kaibigan, ang galawang kupit na ito ng Kongreso ay i-share nyo lamang ang live na ito. Kung wala kayong pakialam, okay lang din naman. Okay. So, i-declare nilang savings yung 2,026,000,000. Hindi yan ang tamang konsepto ng savings. Ang tamang konsepto ng savings ay ganito. Halimbawa, humiling ka ng budget na 10 million for 50 laptops. Okay? Tapos, bumili ka ng 50 laptops. And because ang galing ng procurement mo, nakakuha ka ng mas mura o magandang deals, ang nagastos mo lamang for 50 laptops ay 9 million. Yung 1 million na yon, savings yon. Yun ang totoong konsepto ng savings. Okay? Kasi, binili mo yung 50 na laptop according to your plan. Kaya ka nga binigyan ng budget na 10 million dahil sabi mo 10 million ang gagagastos sa 50 laptops. Dahil doon ay nakakuha, pero magaling ang procurement mo, nagkaroon ka ng magandang deals, 9 million lang nagastos. Yung 1 million na yun savings. Ito ang maling konsepto ng savings. Humiling ka ng 10 million for 50 laptops. Pero, ang nabili mo ay 30 laptops for 9 million. Yung sobra doon, hindi yung savings. Ibig sabihin, may mali. May mali sa lahat. Pagkuha mo ng budget, pag-request mo ng budget kasi poor planning. Ikalawa is baka kinupit. Diba? Bakit ka 30 laptops, 9 million? Diba? Hindi, yung natira doon, hindi yung savings. Sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, sa mga magulang na nandito, alam nyo ang galawang kupit na ito, lalo na ng mga magulang. Lahat tayo naging estudyante, so siguro, kahit isang beses sa isang buhay natin, ay ginawa natin ito. Halimbawa sa school, ang school project ay 150 pesos. Tapos, pupunta ka kay nanay or tatay, hihiling ka ng 500 pesos. Pero hindi mo sabihin kay nanay na 150 pesos lang yung ginastos mo. Yung natitira doon, i-declare mo savings. Kupit ang tawag doon. So, itong Kongreso, humiling sila ng 2,066,000,000. Okay, 2,066,000,000 for 2023 for traveling expenses alone. 39.7 million lang pala ang kaya nilang gastusin, which is reasonable. So ngayon, yung matitira dyan, i-declare nilang savings. Ngayon, mga friends, ang savings kasi, pag dineclare mo yung savings, pwede mo na yung gamitin sa ibang bagay. Okay? Isang dating auditor ng government department, sinabihan ako na practice talaga nila yan. Okay? Practice talaga nila yan.
Ang ginagawa, at the end of the year, paghahati-hatian yan. Kuha nyo na. Nadeklarang savings, gagamitin sa ibang bagay na nandun sa budget at paghahati-hatian nila. Yan ang katotohanan dyan. Kasi sa tamang budgeting, kung sa 2023, 39.7 million lang ang nagastos mo. Sa 2024, dapat ang budget mo ay malapit dun sa ginastos mo the previous year. Kung 39.7 million lang, dapat sa 2024, ang hihilingin mo lang budget, siguro pwede ka nang bigyan ng maximum na 100 million. Okay, nandyan na yung contingency. Okay. Pero mga friends, ganito kasalaula itong mga buwaka ng inang ito. Ang hinihiling nilang budget, okay, sa 2024, handa na ba kayo? Okay? According to the National Expenditure Program, kahit 39.7 million lang pala, ang kaya nilang magastos sa kanilang travel expenses. At yan ay ayon sa financial officer ng House of Representatives. Sinabi niya yan under oath. Bakit ang hinihiling nyo sa 2024 ay 1.3 billion? Okay, 1,333 million. Bakit yan ang hinihiling ninyo? 39.7 lang pala ang kaya nyong gastusin. So sa makatuwid, para kayong mga estudyante, okay? Lahat tayo naging estudyante, alam natin itong galawang ito. Na humihiling kay nanay at tatay ng 500 pesos. Pero ang school project lang pala ay 150 pesos.